Hello madlang people! Mabuhay! Kumusta kayo? Hoping na masaya tayong lahat. Pag-usapan natin kung paano mag-move on sa ex nyo. Tips on how to move on with your ex quickly. Paano nga ba? Una dyan is don't move on alone. Huwag kang mag-move on mag-isa, kaibigan. Ihingi mo ng tulong yan sa kanya. Okay lang kung di mo pa kayang mag-open up sa iba, kahit sa mga kaibigan mo. Pero wag mo siyang babaliwalain. Tawagin mo lang siya at hilingin mo na samahan ka niya. Paniguradong hindi kanya hahayaan na mag-move on mag-isa. Pangalawa, block him or her on all of your social media accounts. No more buts, no more what ifs. Bakit kailangan umabot sa stage na blocks? Kasi nga po, nag-move on ka. Mahirap mag-move on kapag nasisilayan mo pa rin yung muka at pangalan niya every time na nagbubukas ka ng social media mo. Dahil kusang bumabalik lahat ng alaala nyo. Kung paano kayo nagtagpo, kung paano kayo naging mag-on, o kung paano kayo naging masaya hanggang sa alaala na nasasaktan nyo na yung isa't isa. Either physically or mentally. Hanggang sa ayun ka na naman, naiiyak ka na naman habang nag-move on. Kaya tama na yung doubt, i-block mo na. The end. Pangatlo, wag nang magparamdam. Enough na. Tama na yung oras na nilaan nyo para sa isa't isa. Value your time and know your worth more. Kahit sabihin mo pang nangungumusta lang naman. No, it's a big no-no. Believe it, it's not worthy and it's not good. And it's not valuable for your own feelings. Pigilan mo yung sarili mo. Pang-apat, huwag kang magkulong. Hindi ka naman kriminal para magtago sa kwarto mo. Wala kang nakakahawang sakit para i-isolate mo yung sarili mo at magtago. Huwag kang mag-move on ng walang ginagawa. Make yourself busy at mas effective if you're having fun together with your friends or family. In that way, hindi siya magkakaroon ng chance para pumasok o sumagi sa isip mo. Have more fun and give a chance for yourself. Mas effective if you will try another things sa mga bagay na hindi mo pa nasusubukang gawin before. Challenge yourself in a happy way. You can do it if you will do it. Panglima, huwag kang manghinayang. Saan? Huwag mong panghinayangan ang mga bagay na may kinalaman sa kanya. Either it's a gift or remembrance, don't keep it. Mamahalin man yan or mumurahin, alisin mo na. Bahala ka kung itatapon mo or ipapamigay mo. Pero kapag pinamigay mo, make sure mo na maibibigay mo sa taong hindi mo nakikita. Charity, parang ganon. Mas mahalaga ang nararamdaman mo kesa sa mga items na may alaala niya. Those things can buy using money, but your feelings can't be sold and no one can buy it cause it's your own value. Pang-anim, knows your feelings. Ilabas mo yan. Huwag kang magpanggap. Kung nasasaktan ka, ede aminin mo na masakit. Kung nararamdaman mo na gusto mong umiyak, iiyak mo. Huwag mong itago. Kasi hindi naman mawawala yung sakit kapag hindi mo inamin na masakit. Parang sugat lang yan physically. Siyempre, kapag nasugatan ka, masakit, diba? Anong gagawin mo kapag nasaktan ka at nasugatan? Tatawa ka ba? Diba hindi? Maiiyak ka dahil masakit at habang ginagamot yung sugat mo, mas lalo mong nararamdaman yung sakit at kirot. Pero day by day na lumilipas habang patuloy ka sa paggamot sa sugat mo, nababawasan yung sakit habang gumagaling yung sugat. Kapag magaling na, mag-iiwan ng peklat yung sugat pero hindi ka na makakaramdam na kahit konting kirot. Time will come na may makakakita ng peklat mo at ikukwento mo sa kanila kung anong nangyari. Nang walang itinatagong sakit,
Bagkus ay ala-ala na lang yung kwento mo na dati ay sugat na maaaring ngayon ay maliit or malaking peklat na lang. Anong ibig kong sabihin? Sa nararamdaman mo, ganon din yon. Hindi mo malilimutan yung ex mo, even a small detail, either it's a sad story or happy memories or simply love story. Pero time will come na maaalala mo man pero wala nang impact sa'yo. It's just part of your history pero malaya ka na sa alaala na yon. Sa mga nasaktan naman sa past relationship nila, makakalaya kayo sa sakit if you will try to forgive kahit hindi siya humihingi ng tawad. Not for everyone's sake, but for your own good. Dahil mabigat sa pakiramdam kapag hindi nagpapatawad. Kasi kahit saan ka man naroroon, parang ang bigat-bigat ng kalooban mo at feeling mo hindi ka masaya kahit sinong kasama mo dahil may dala-dala ka na mabigat sa loob mo. Pero, don't you ever forget if what happened. Forgive, but not to forget. One is enough. Learn from it para magamit at may apply mo sa sarili mo if ever na may bagong tao na papasok sa buhay mo. Know your worth and value yourself more. At kailangan mong ipakita sa mga taong nakapaligid sa'yo yung value mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Just know your worth and other people will see your value. Mahirap magpatuloy kapag feeling mo walang halaga yung nararamdaman mo. Huwag mo nang i-deny dahil lahat tayo nakakaramdam nito in all different ways. Shout out sa mga coworkers and friends ko from SPWS. Hindi po ako nag-move on. Nag-move forward po ako. Joke lang. Salamat po sa suporta at paglalaan ng oras sa mga videos ko at pasensya na po kayo kung napakadalang ko pong makapag-upload ng videos ko. Pasensya na at alam ko naman na naiintindihan nyo kung gaano po tayo busy ako. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. Thank you and bye-bye.